Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Be compassionate to all like Jesus. At ang batayang talata ay nasulat sa aklat ng Lucas chapter 15 verse 1 up to 7 na ganito ang mababasa. Nagsilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga naniningil ng buwis at ang mga makasalanan upang makinig sa kanya, at ang mga Pariseo at eskribay gayon din ay nangagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumalo sa kanila at sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroon 100 tupa at nawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa ito ay kanyang matagpuan, matagpuan ng kanyang nawawalang tupa. Napansin niya sa kanyang napinasan, papasanin niya sa kanyang balikat at natutuwa, at pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, mga kipagkatuwaan kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala. Sinasabi ko ito sa inyo na gayon din magkakatuwaan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matuwid na di kailangang magsisi. Kapatid kaibigan, yan po ang talatang batayan na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito na natala sa Lucas chapter 15 verse 1 up to 7. Kapatid kaibigan, dito iikot ang aking pagtalakay sa paksang ito sa gabing ito. At ito ay nahahati sa dalawang senaryo. Una, ang mga mapanghusga. Pangalawa, ang mapagmalasakit. At mga mapagmalasakit. Mga kapatid, kaibigan, tayo bilang tagasunod ni Kristo ay may mga bagay na hindi natin dapat ginagawa, o vice versa, may mga bagay na dapat naman natin kailangang gawin. Una, ano bang mga bagay na hindi dapat ginagawa at iniisip man lamang ng mga mananampalataya? Ito ay ang mga sumusunod. Do not feel and think you are righteous and holy than others. Bakit? Kasi pag ganito ang kaisipan mo, iiwas ka sa kanila dahil iniisip mo marahil na wala ka namang matututunan sa kanila na mabuti. Bagay dahil sa kaisipan mo na sila ay makasalanang
tao. At ikaw ay matuwid na hindi gaya nila. Kapatid, kaibigan, huwag tayong maging katulad o kagaya ng mga Pariseo at Eskriba na ating nabasa sa batayang talata na inihihiwalay ang sarili sa mga makasalanan. At ano po ba ang sinabi sa Lucas chapter 15 verse 2 na doon po kababasa lamang natin na pinaparatangan niya po ang Panginoon na nagsasabing ano ito't nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo. Doon po ay mapagtatanto natin na ipinagpapalagay nila na sila'y higit sa mga taong kinakausap ng Panginoon na mga maniningil ng buwis, na mga makasalanan, sapagkat ang sabi po nila, nagbulong-bulungan po sila ayon po sa ating ginasa nang nagsasabi na ang taong ito ay nakikisalamuha. Ang Panginoon po ang tinutukoy doon at nakikisalo sa mga taong mga makasalanan. Inihiwalay po nila ang kanilang mga sarili. Yan po yung natala doon po sa Lucas chapter 15:2. Nakababasa lang natin kanina. Kasi pag ganoon pong ang ating kaisipan, paano natin sila mamomotivate to seek the truth about Jesus, para hanapin ang katotohanan tungkol kay Kristo, kung inihihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong inaakala natin na sila ay makasalanan at hindi karapat-dapat maging kabahagi o hindi nararapat nating maging kaibigan at maging malapit sa kanila. Paano po natin sila mamomotivate para maghanap ng totoo patungkol kay Kristo? Yun po yung isa sa hindi dapat ginagawa ng mananampalataya, yung isiping siya'y mas matuwid at mas banal di gaya ng iba. Bagay na hindi dapat iniisip man lamang ng mga Kristiyano. Pangalawa, don't detach yourself from others for fear of being criticized from unbelievers, and most of the time to your fellow believers. For they have thinking you socializing to the bad person, although not all believers doing this or doing that. Kasi kung i-detach po natin, ihiwalay natin ang ating sarili sa kanila sa takot na tayo ay makritisismo ng mga hindi mananampalataya, at lalo higit lahat ang mga nananampalataya, makritisismo tayo na ano ba yung klaseng Kristiyanong nakikisalamuha sa mga taong hindi mga maganda ang mga kaasalan. Kapatid, kaibigan, kung ganun po ang gagawin natin, hindi po siguro tayo makakaakay, sapagkat natatakot o na tayo may makriticize na mga Kristiyano kuno ika nakikisalamuha sa mga taong inaakala nilang hindi tamang tao. Yun po yung pangalawa, huwag ihiwalay ang ating sarili dahil lamang sa takot na makriticize ng mga mananampalataya, ng hindi mananampalataya, at gayon din higit sa lahat ang mga mananampalataya na kadalasan
kung sino pa ang mananampalataya, siya pa yung mahilig mag-criticize o mag-kritisismo sa kapwa niya na mananampalataya, na kapag nakikita niya itong nakikisalamuha sa mga taong inaakala nilang para sa kanila'y makasalanan. Yun po ang dapat hindi ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Don't detach. Yun po ang hindi natin dapat ginagawa. Kung laging paiiralin ang takot dahil lang na baka makritisismo, ay baka ito ang isa sa maging hadlang para mapigilan nito ang pagmamalasakit sa iba na makapagbahagi ng mga positibong bagay at positibong pananalita na maaaring makapagpalapit sa kanila kay Kristo, na ang naging dahilan lang ay ang takot na makritisismo, na makihalubilo sa mga taong inaakala nilang makasalanan, gaya ng kaisipan ng mga Pariseo at Eskriba, na kung saan ay hindi kumbinsido ang ating Panginoong Hesukristo, kaya ito ay gusto niyang ituwid ang maling kaisipan ng mga Pariseo at Eskriba sa pamamagitan ng isang talinghaga. Yun po yung pangalawa, na huwag ihiwalay ang sarili dahil sa takot na mapulaan o makritisismo ng mga hindi mananampalataya, at lalo't higit ng kapwa mananampalataya. Pangatlo, na hindi dapat gawin o isipin man lamang ng mga Kristiyano, ay let us not be judgmental for them in the way of their living according to what we see in their outward appearance. Bakit? Hindi naman talaga natin alam ang kabuuan ng kanilang pagkatao. Ano ba ang sinasabi sa aklat ng unang Samuel, chapter 16, verse 7, na ito po ang nasulat, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him." Kasi marahil po si Samuel ay tumitingin sa panlabas na anyo. Kaya ikinurek po siya ng Panginoon na wag daw pong tumingin sa panlabas na anyo ng tao. Sapagkat ano po ang sabi? Because I have rejected him. Nireject po ng Panginoon marahil ang napupusuan ni Samuel. Sabi niya, "You man do not see what the Lord see." Tama po, hindi po nakikita ng tao ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita lang po ng tao ay ang panlabas, nakaanyuan ng tao, pero ang Diyos, labas at loob, nakikita niya ang tao. Kaya bilang mananampalataya, huwag po tayong tumingin
sa panlabas na kaayuan ng tao para sila ay layuan. Kasi po may mga, hindi naman nga po lahat, may mga Kristiyano po kasi pag nakakita ng mga taong may tattoo, iba po yung dating sa kanila. Pag nanamit po ng medyo hindi po katanggap-tanggap sa kanilang Panginoon, iba na po ang dating sa kanila. Meron po kasing mga tao na sa ganung paraan sila siguro masaya, sa ganung paraan sila nakukomportablihan sa pananamit, pero hindi naman natin alam ang kalooban ng kanilang puso at kaisipan. Gaya nga po ng sabi doon sa unang Samuel sa Panginoon, na binalaan po ng Panginoon si Samuel na wag daw pong tumingin sa panglabas na kaanyuan ng tao, sapagkat ang nakikita lang ng tao yung labas na anyo. Ang puso ba ng tao nakikita natin? Hindi naman eh. Paano natin masasabi ang taong ito ay masama, ang taong ito ay walang gagawin mabuti? Ang nakikita lang natin nilabas na kaanyuan. Alam ba natin ang puso at laman ng tao? Hindi ah. Ang Diyos lamang nakakaalam ng puso at iniisip ng tao, panglabas at pangloob na kaanyuan, alam mo ng Diyos. Pero tayo bilang tao, limitado. Hindi natin alam ang kabuuan ng tao, kaya wag tayong mapanghusga. Yan po ang isa sa bagay na hindi ginagawa ng mga Kristiyano, ang maging mapanghusga, sapagkat nagbabala na po ang Panginoon sa pamamagitan po ni Samuel na huwag daw po si Samuel tumingin sa labas na kaanyuan ng tao, sapagkat hindi naman talaga natin o ni Samuel nakikita ang kalooban ng tao maliban sa Diyos na nakakakita sa atin inside and outside. Kaya bilang mga tinaguriang Kristiyano, huwag po tayong mapanghusga sa panlabas na kaanyuan ng tao na ating nakikita para maging hadlang, para hindi natin sila maging kaibigan o makadaupang palad dahil lamang sa mga ganung kaanyuan ng tao na batay sa ating pananaw ay hindi maganda para sa atin. Yan po yung mga bagay na hindi dapat iniisip at ginagawa man lamang ng mga Kristiyano. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangalawang na bagay na dapat naman ginagawa ng mga mananampalataya. Yun po kasi kaninang tinalakay natin nauna. Mga bagay na hindi dapat iniisip at ginagawa ng mga Kristiyano. Ito pong pangalawa na ating tatalakayin. Mga bagay naman na dapat ginagawa at iniisip ng mga Kristiyano. Ito po yung positive side. Yung kanina po, negative side. Ito po yung pangalawa, yung positive side na dapat namang ginagawa ng mga Kristiyano. At ito po ay ang mga sumusunod. Tayo, we follow the example of Christ regarding His compassion. Bakit? Kasi mahalaga sa Panginoong Hesus ang mga nawawalang tupa. At tayo bilang mga Kristiyano, kailangan din mayroon tayong concerns sa iba, lalo't higit sa lahat sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Yun po ang dapat namang ginagawa ng mga Kristiyano, na sumunod sa example na ipinakita ng Panginoon ng kanyang pagiging mahabagin, at tayo bilang mga tinaguang Kristiyano ay magkaroon din naman ng malasakit at konsyon sa iba, lalo't higit sa lahat sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. At nasain ng ating may the desire to share the gospel about Christ and His saving grace burn within us for the sake of the lost. Yun po yung isa pang dapat ginagawa ng mga Kristiyano
na mag-alab sa ating mga ang pagnanais na maibahagi ang mabuting balita tungkol kay Kristo at sa kanyang pagliligtas na biyaya para sa kapakanan ng mga nawawalang tupa. Yan po yung dalawang dapat naman ginagawa natin bilang mga Kristiyano, ang maging tagasunod na halimbawa ni Kristo sa kanyang pagiging mahabagin at mapagmalasakit. Ang pangalaway magkaroon tayo ng kasigasigan o pagnanais na maibahagi ang mabuting balita tungkol kay Kristo sa kanyang pagliligtas para sa kapakanan ng mga nawawala. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito sa gabi ito, gusto ko lamang muling ulitin ang mga tinalakay natin at mabigyan ng summary ang mga bagay na dapat hindi ginagawa at iniisip man lang ng mga Kristiyano at ang mga bagay na kailangan namang gawin ng mga Kristiyano. Una, mga bagay na hindi dapat ginagawa at iniisip. Don't feel and think we are righteous and holy than to others. Do not detach ourselves from others for fear of being criticized. Let us not be judgmental for them in the way of their living. Yan po yung tatlo na hindi dapat iniisip man lang o ginagawa ng mga Kristiyano. Yung pong pangalawa, mga bagay naman na dapat gawin at isipin naman ng mga Kristiyano. We follow the example of Christ regarding His compassion. May desire to share the gospel about Christ for the sake of the lost. Yan po yung dalawa naman na dapat gawin, yung maging tagasunod na halimbawa ni Kristo. We follow the example of Christ, at yung pong nasain natin na makapagbahagi ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo para sa kapakanan po ng mga nawawala. Kapatid, kaibigan, bago ako tuluyang magtapos sa pagtalakay sa paksang ito sa gabing ito, nais ko lang mag-iwan ng dalawang tanong. Una, are you really love God? Then obey what He has commanded us. Share the gospel. Pangalawa, are you really love your fellow men? Then introduce Jesus to them for them to be enlightened and to be saved. Kapatid, kaibigan, maraming kaparaanan kung paano mo maibabahagi ang gospel about Christ. Pwedeng sa pagbibigay ng tracts, ng Bible, na gaya ng ginagawa ng mga Gideons. Pwedeng face-to-face na pagbabahagi sa pamamagitan ng Bible study. Pwede rin naman sa paggamit ng mga social media platform, kagaya ng FB page, kagaya ng YouTube, kagaya ng FB, na gaya ng ginagawa ko. Kapatid, maraming kaparaanan na maibahagi ang salita ng Diyos para maraming makapakinig at maraming ma-enlighten at maraming tumugon at maligtas. Ang kailangan lang nito ay ang willing ba tayong magpagamit
sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita para sa ikaliligtas ng marami. Maraming salamat kapatid, kaibigan sa pagsama sa akin sa gabing ito sa maikling pagtalakay sa paksang ito na pinamagatan ko na be compassionate to all like Jesus. Sana kapatid, kaibigan, nakatulong sa iyo ang mga tinalakay at pinag-aralan natin na dapat ginagawa ng mga Kristiyano at mga bagay naman na dapat hindi ginagawa ng mga Kristiyano. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ang mga lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.